Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong latest post ni Kipi Chu 21 minutes ago. Sabi niya, "Thank you BBM for the concern." Okay. Tapos ito may post ang ABS-CBN na shinare ni Kipi Chu. ABS-CBN ito sabi ng ABS-CBN, "Not for sale." Hindi pumayag si dating hindi pumayag si dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibenta ang kanilang bahay sa Doña Luisa Village, Davao City. Link sa buong ulat sa comment section. Tapos Duterte rejects plan to sell Davao home. Nakisawsaw na si Pangulong Marcos Jr. sa isyu ng pagbebenta ng bahay ni PRRD sa Davao City. So ano ba ito? ABS-CBN? Kanina ko pa ito nakita, kaya lang nung ipinost ni Kipi Chu, sige, gawan ko nga na lang ng reaction vlog. Ay nako, magbasa tayo sa mga comments. Dating Pangulong Marcos Jr. Ibig sabihin hindi na siya Pangulo ngayon. Ethel Pineda, si Doc Pineda, sabi niya, anong nahitit ng writer at editor? Lolo Ibanez, katol ang nahitit, Doc. Choka Black Syrup, I hope it's a premonition. Wow. Pangitain ba? Nako. Dating Pangulong Marcos Jr. Nako. Delikado kayo yan, ABS-CBN. Kailang may-ari ng ABS-CBN, di ba? Romualdez na. I hope it's a premonition for BBM to be called dating Pangulo. Very, very sooner. Liberation. Nakaitit ng otot, Doc. Saod Khalid, talumpunay ang dinali ng writer ng article. Same brand po ata sila ng presidente. Melody Melendres, hoy, kasamok na ninyo. Bangs Katoysa, masyadong sangang dikit sila kay Adictos. Kaya kahit tungkol kay Tatay Digong, si Adik pa rin ang nasa isip nila. Delica Coach, lahat na inangkin ni BBM. Sab iya, may naambag siya o planuhan na hindi na nila raid tapos tamnan ng ebidensya. Anyway, malaking pagkakamali ng nagpost noon dahil sinabi hindi pamayag si dating Pangulong Marcos Jr. Ferdinand. Again, i-review na lang natin ang desisyon na ibenta dahil kay Ma'am Hanilet Abansenya, dahil sa memories niya sa bahay na yon, at saka yung takot na baka mataniman kung ano man gustong itanim, pinapalagyan ng CCTV camera kahit kahit kwarto. Mula noon hindi na sila tumira doon. Naintindihan ko si Ma'am Hanilet kasi nga it brings sad memories. Dahil ang kapartner niya, Tatay Digong, nandoon nakakulong sa malayong lugar. So, emotional. Ibenta na lang. Then mamaya biglang tinanggal ang house and lot for sale sign. Hindi na natin alam ang update ngayon kung nabenta na ba o nagbagong isip ni Ma'am Hanilet. Ito, tinext ko 2 days ago nung pumutok ang balita, naglagay ng number. Tinext ko yung number. Kasi nakalagay doon sa tarpaulin, yung gustong bibili, i-text lang yung bid
yung presyo ng buyer. Kung hindi naman ako buyer, nagtanong lang kung nagpakilala ko na isa akong DDS, nasasayangan sa bahay na sana ma-preserve for future generations. So nagtanong ako saan ba kami makapadala ng ambag contribution para makaipon ng pundo ang mga DDS para mabili ang bahay. Sumagot, I don't know kung si Ma'am Hanilet ang sumagot, highest bid. Talagang binibenta. So ngayon, nawala na yung tarpaulin sign, baka nabenta na or nagbagong isip. Ipagdasal na lang po natin na nagbago lang ang isip ni Ma'am Hanilet. Kaya lang, kung naibenta na, sabi ni Congressman Pulong, wala silang magawa kasi nakapangalan sa nakapangalan kay Ma'am Hanilet yung lupa na yon. Pati lote siguro nakapangalan sa kanila. Kaya walang magagawang mga anak. So, ang tanong, kung by the grace of God, makauwi si PRRD sa Pilipinas, saan siya uwi? Sabi daw ni Ma'am Elizabeth, according to Congressman Pulong, si PRRD uuwi sa bahay nila, Ma'am Elizabeth. Marami daw bahay na uuwian ni Tatay Digong sa mga bahay ng anak niya. So, yun po ang update sa bahay. Hanggang ngayon, nakakaawa pa rin ang kalagayan ni Tatay Digong doon dahil payat na payat daw, sabi ni Congressman Palong, wala pa rin ganang kumain. Ano pa? Kaya lang, nagbigay ng malungkot na mensahe ang ating Tatay Digong. Kalimutan na lang daw natin siya, huwag na natin siyang intindihin, ang intindihin natin ang ating mga sarili. So, nakakulong na siya, nag-alala pa rin sa atin kung ano ang kalagayan natin. Ayaw niyang madamay pa tayo sa kanyang pinagdadanan. Ba't hindi pwede? Lalo natin siyang mamahalin, lalo natin siyang ipagdarasal ang kanyang health, ang kanyang interim release, ang pagkapanalo niya sa jurisdiction issue. Ako naniniwala pa rin makakalabas ng buhay, makakauwi ng buhay si Tatay Digong dito sa Pilipinas, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan ang Tribong Talandig. Kaya panoorin ninyo ang video na ito. Muna ni ang mga yero sa ipanghatag sa mga taong kadtong mga nakigpuyo lang o kadtong mga daot sa ilang balay o karon muna ni sila ang mga tao. Salamat sila sa bahalag nagaulan. Excited kayo sila nga magkuha sa ilang yero. Sana ato. Salamat sa Ginoo. So, bahalag nagaulan, excited kayo silang angkol ay makaatok na sila. May isog ka man. Kunay da yan siya. Ay, tama na yung reserve. Sabaan sila. Oh, tayan eh. Tato na buswangan. Muna ni ang balay ni angkol. Pakitain nato nga nangahulog na ganyang uban niya iro lata na gid kayo. Og muna ni ang kadako sa buslot sa balay ni angkol. Nga dagko na gid kaayo. Muna ni ang itsura sa yang balay so karon nga nagaulan so natagaan siya gero so magatop na rin si angkol karon. O nagaulan na nagani ang
ilang salog. At sa Ginoo o salamat usab sa nag-sponsor kay akong atok matupan na gyud kay nga buslot na. Oo. Di nami ulanan. Dili na gid may matuluan. Salamat kayo.